Rosita's POV. Pinagbawalan ako makihalubilo sa kanila dahil nga sa kalagayan kong buntis ako kaya tamang panood lang kami ni Carson ngayon. Siga sa dance floor ang tatlong makikisig na binata. Mabuti na lang at game na game sila sa mga ganitong klaseng okasyon. Nang mapagod sa kakapanood, pumasok kaming dalawa ni Carson sa isa sa mga tent at nagbalak ng matulog. Masyadong mahaba pang araw sa amin bukas kaya kahit maingay ang paligid, kailangan naming magpahinga. Hindi man kami masyadong nakatulog ni Carson dahil sa sobrang ingay sa paligid, wala kaming choice kundi ang bumangon. Malambot ng hinihigaan namin dito sa tent kaya hindi na nagreklamo pa si Carson na sumasakit ng likod niya. Pagkalabas namin ng tent, siyang papasok naman ng mga bagong dating galing Manila. Pamilyang galing sa Velasco clan na gustong saksihan ng pag-iisang dibdib naming dalawa ni Carson. Dumating sila Tita Gift at ang asawa niya, si Tito Lord at ang asawa niya din na sa Celeste at lalong-lalo na si Uncle Clarence at Vanessa. Talagang kahit gaano kalayong probinsyang ito, gumawa talaga sila ng effort para lang makarating. Kasama na nilang pari na magkakasal sa amin ni Carson. Kaya pagkatapos ng maiksing kamustahan at batian, pareho kaming naligo ni Carson para makapagbihis na daw ng damit pang kasal. Ang dating amo ko na si Ma'am Julian, na mismong nagayos sa akin at tumulong para maisuot sa akin ang aking trahe de boda. Kahit nabigla ng kasalan na ito, nakabili pa talaga sila ng trahe para sa akin na sakto sa sukat ng aking katawan. Parang kay bilis ng pangyayari. Namalayan ko na lang na nasa harap na kami ng pari at nagpapalitan ng I-dos. Para kung wala sa sarili ko buong seremonya ng kasal. Para kung isang dahon na sumusunod lang sa agos ng tubig sa lawa. Namalayan ko na lang, tapos ng kasal at diniklara na ng pari ang pagiging legal na naming mag-asawa ni Carson sa harap ng Diyos, ng tao at sa batas ng bansa. Walang pagsidla ng tuwa na nararamdaman ng puso ko sa harap ng mga kababaryo ko. Sabay-sabay silang nasaksihan ang pag-isang dibdib naming dalawa ni Carson. Ang lalaking ni sa hinagap, hindi ko akalain na darating sa buhay ko. Sa sobrang layo ng agwat ng buhay namin sa isa't isa, gumawa pa rin ng kapalaran para magkatagpo kami na buong isang pag-iibigan sa hindi sinasadyang pagkakataon at heto kami. Bubuo ng sarili naming pamilya. Totoo pala talaga na walang pinipiling antas ng buhay ang pag-ibig. Kusa na lang itong dumating sa buhay mo na hindi mo namamalayan. Sobrang swerte ko na din dahil kahit na sumuko ako at umalis sa bahay nila, nang walang pasabi, sinundan naman ako ng lalaking mahal ko. Traditional na kasi sa kasal na probinsya, ang nangyari kaya masaya. Bago natapos ang party, nagpamudmud pa ng mga regalo at pera sa kababayan kong pamilya Velasco. Tanda ko muna ng pasasalamat dahil sa kanilang mainit na pagtanggap at pagtulong para mairaos ng maayos ang kasal. Lahat ng mga kababayan kumuwi ng masaya at may ngiti sa labi. Bukang bibig nila na napakaswerte ko daw sa lalaki na pangasawa ko. Gwapo na, mayaman pa. At hindi lang yan, mukhang mabait daw ang buong pamilya at hindi mata pobre. Pagkatapos mismo ng selebrasyon, kaagad na rin namang nagsialisan ng mga bisitang galing Manila. Talagang sumaglit lang sila dahil nga sa kasal namin ni Carson. Nahihiya nga ako dahil wala man lang kaming mai-offer sa kanila. Wala kaming malaking bahay para mai-accommodate sila kahit ilang araw lang. Chopper ang kanilang sinakyan papunta at paalis kaya bago dumilim, halos nakauwi na rin ang mga bisitang taga Manila. Kahit sila Mommy Julian at Daddy Cairo, sumabay na din. Biglaan kasi talagang kasalan na ito kaya naisingit lang talaga sa mga schedules nila. Nandito pa kayo? Bulat na tanong ni Carson sa tatlo niyang pinsan na mga binata. Si Jiho, Logan, Luther na pawang prenting nakahiga dito sa loob ng tent. Halatang wala silang balak na umuwi dahil na din sa mga ayos nila. Balak namin magstay ng mga ilang araw dito. Kanina nung maglibot kami, may napansin kaming binebentang lupain. Mura lang. Maganda siguro magpatayo ng rest house at golf course. Si Jiho nang sumagot. Para naman biglang nakuha nilang atensyon ni Carson kaya napaupo na din to paharap sa mga pinsan. Saan banda? Ilang hectares? Interesado niya sagot. May mga dugong negosyante nga talaga. Kapag investment ang pag-uusapan, buhay na buhay ang dugo. Diyan lang, bukas puntahan natin. Mga ganitong lugar, mura lang ang bintahan ng mga lupa. Tamang-tama, halos lahat ng mga tao dito walang trabaho kaya pwede natin silang kunin bilang worker ng lupang mabibili natin. What do you think guys? Si Jiho naman ang sumagot. Baka sa boses nito ang excitement. Hindi kaya tayo lugi nito. Sinong mag-golf sa ganito kalayong lugar? Baka tulog ang pera natin dito. Si Logan ang sumagot. Hindi yan, akong bahala. Sabat naman ni Carson. Hindi ko na sila pinakaialaman pa kung anong mga pinag-usapan nila.
Hindi ko rin naman gets wala akong alam pagdating sa negosyo. Pagkatapos makipag-usap ni Carson sa kanyang mga pinsan, kumain lang kami ng dinner. Tapos inuko pa ulit namin ng isa sa mga tent. Mas mabuti dito dahil presko. Safety namang tulugan dahil nag-iwan ng ilang mga bantay, sila Mommy Juliana. Pinanindigan ni Carson ang unang gabi ng honeymoon namin. Walang kapagurang ipinadama namin ng pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos ng mainit na sandali, pareho kami nakatulog na may ngiti sa labi. Kinaumagahan, nagising na lang kami sa tilaok ng mga manok. Sabay kaming lumabas ng tent at naabutan namin sila nanay at mga kapatid ko na abala sa paglalagay ng mga pagkain sa mesa. Mukhang tulog pang mga binatang pinsan ni Carson dahil tahimik pa sila sa kanilang tent. Hindi na namin pinansin, bagkus na una na kaming kumain. Pagkatapos kumain ng agahan, nagtaka pa kaming lahat na nagyaya si Carson sa bagong pinapatayong bahay. Anak, anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni nanay. Kaunting-kaunti na lang po't matatapos ng bahay. Kahit ako nagtataka din kung bakit niyaya kami ni Carson dito. Dahil sa inyo po ito, pasensya na po't hindi siya natapos bago ko pinakasalan ng anak niyo, but we will make sure na matatapos ang bahay na yan after a month para makalipat na rin kayo. Bigkas ni Carson na labis kong ikinagulat. Tinawag niya pa si Engineer Jude at kaagad na inabot kay Carson ang hawak niyang folder. Nay, tay, ito ang titulo ng lupa at iba pang mga legalities na ang bahay na yan ay regalo namin sa inyo. Nakangiting bigkas ni Carson. Hindi naman ako makapaniwala na napatitig sa hawak niya. Gaano niya ba ako kamahal at bakit pati mga magulang ko binigyan niya ng ganito kalaking regalo? Hindi ako makapaniwala habang titig na titig ako sa dokumentong hawak ni Carson. Hindi ko akalain na noon pa man nagplano na pala siyang gawin ito. Naisurpresa ako at ang buo kong pamilya dahil sa malaki niyang regalo na hatid sa aming lahat. Naku, nag-abala ka pa. Nakakahiya, sapat na sa amin na minahal at inalagaan mo anak namin. Masaya na kami nakikita na masaya si Rosita. Nahiyang sagot ni nanay. Nangingilid ng luha sa kanyang mga mata at halata sa mukha nito na hindi siya makapaniwala sa magandang regalo na ibinigay ni Carson. Masaya po akong bigyan kayo ng isang napakagandang regalo. Tay, nay, pamilya ko na kayo at gusto kong maibigay sa inyo ang maayos na buhay na pangarap ni Rosita para sa inyo. Nakangiting sagot ni Carson. Hinawakan niyang kamay ni tatay na kanina pa hindi umiimik at pinatong doon ng envelope na naglalaman ng mga papeles. Salamat po sa mainit na pagtanggap niyo sa amin sa lugar na ito. Salamat po dahil pumayag kayong pakasalan kong anak ninyo. Kahit sa mabilisang paraan, nakangiting wika ni Carson kay tatay. Nagulat na lang kami dahil sunod-sunod ang pagpatak ng luha sa mga mata nito bago niya mahigpit na niyakap si Carson. Nagulat kaming lahat, hindi namin akalain ang aming padre di pamilya ay nagiging emotional ngayon. Salamat iho, Diyos ko. Kahit siguro magpawis ako ng dugot mapudpud ang mga kuko ko sa kakatrabaho sa bukid. Hindi ko siguro kayang ibigay sa pamilya kong bahay na yan. Salamat. Wala akong ibang hangad sa inyong dalawa ni Rosita kundi ang magiging masaya at pagsasama niyong dalawa. At itong regalo na ibinigay mo sa amin, aasahan mong iingatan namin to. Salamat, Carson. Bigkas ni tatay. Hindi ko natuloy napigilan pang pagkapatak ng luha sa aking mga mata. Bumitaw si tatay sa pagkakayakap kay Carson at ako naman ang kanyang hinarap. Salamat anak, mula noon hanggang ngayon. Hindi mo nakalimutan tulungan kami. Pasensya ka na kung hindi kayang ibigay ni tatay lahat-lahat ng pangangailangan mo ha. Ngayon nag-asawa ka na, wala kami ibang hangad kung hindi ang maging masaya kayong dalawa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon anak. Bigkas ni tatay at mahigpit akong niyakap. Hindi ko naman napigilan pang tuloy-tuloy na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pagkatapos ng masayang pag-uusap, muli kami umuwi ng bahay. Sinalubong kami ni Talia at sinabi nito na umalis daw ang tatlong pinsan ni Carson. Mahilig talaga sa adventure sa mga taong yon, kaya naman hinayaan na namin. Gusto marahil nilang tuklasin kung anong meron sa lugar na to. Isa pa, sumama naman daw ang dalawa sa mga bodyguard na iniwan ng Velasco clan para bantayan sila. Tiwala naman kami na hindi sila magpapaabot ng dilim sa labas. Isa pa, hindi sila nagdala ng sasakyan kaya alam namin na hindi din naman sila lalayo. Maliban sa pagiging tsismosa ng mga kababaryo namin, mababait naman sila pagdating sa mga dayo. Gusto marahil nilang sulitin ang mga oras na nandito kami sa probinsya dahil bukas na bukas din ibabalik na kami ng Manila. Hindi kami pwedeng magtagal lalo na't kailangan ko na magpa-check up sa isang OB-GYN dahil sa pagbubuntis ko. Pagkatapos kumain ng lunch, iyaya ko si Carson sa isang lugar na gusto kong puntahan at bisitahin. Sa May Falls, kung saan kami palaging nagtatampisaw ng mga kapatid ko noon. Sa ilalim nito ay may malinis na tubig kaya kagad kami nagtampisaw ni Carson.
Pagkadating pa lang namin, sakto din dahil walang ibang taong naliligo kung hindi kami lang. Carson, hindi ka ba nag-aalala kina Logan, Luther at Jiho? Hindi nila kabisadong lugar at baka kung saan na nakarating ang mga yon. Tanong ko habang magkayakap kami nakalublob sa malamig na tubig. Hayaan mo sila, malaki na sila. Kaya naman alam na nila kung paano alagaan ang mga sarili nila. Nakangiting sagot niya sa akin. Nasabi mo na ba kay Jihon tungkol kay Alma? Ilang buwan na din ang lumipas at alam nating pareho na matagal nang hinahanap ni Jiho si Alma. Sana magkita ni sila lalo na't mukhang may anak silang dalawa. Bigkas ko. Naawa lang kasi ako sa batang si Jomaro. Nung last namin nakitang bata, minapansin akong pasa sa mukha nito. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Naguguluhan ako tungkol sa bagay na yan. Seryosong sagot niya sa akin. Nagtataka ako na patitig sa kanya. Hanggat maaari ayaw ko na sanang dagdagan pang bigat na nararamdaman ng pinsan ko. Alam ko matagal siyang umasang mahanap niya si Alma at muli silang magkakabalikan. Pero parang malabo na yatang mangyari yon. Pagpapatuloy niyang wika. Hindi naman ako nakaimik. Naalala mo ba noong nasa resort tayo? May binayaran akong tao para imbestigahan ko anong ginagawa ni Alma sa nakalipas na taon. At nalaman ko na nagpakasal na siya. Nag-asawa na siya? Wika niya na labis kong ikinagulat. Nag-asawa na si Alma? Sobrang sakit nito sa panig ni Jiho. Paano na lang si Jomaro? Kahit na sino sigurong makakita sa batang yun, maraming magsasabing anak siya ni Jiho. Kamukhang kamukha eh. Sino naging asawa niya? Si Jared ba? Hindi ba't siya lang ang nakakaalam kung nasan si Alma nitong mga nakalipas na taon? Naguguluhan kong tanong. Kung si Jared ang pinakasalan ni Alma, malaking gulo ito sa pagitan ng dalawang kambal. Nope, hindi si Jared. May malalim na dahilan kung bakit may communication si Jared at Alma. Bikas niya na lalo nagpagulo sa sistema ko. Pakiramdam ko biglang sumakit ang ulo ko dahil sa narinig ko mula kay Carson. Kung hindi si Jared, may iba pang lalaki involved. Kaya ayaw ko magkwento dahil alam kong pati ikaw ma-stress eh. Natatawa niyang wika habang nagpalingalinga sa paligid. Kaya nga, parang bigla tuloy sumakit ang ulo ko sa kwento mong yan. Buti pa hindi na lang ako nagtanong eh. Natatawa kong sagot. Nagulat na lang ako na bigla niya akong yapusin at halikan sa punong tenga. Tama, wag na nating pag-usapan ng problema ng ibang tao. Nasa honeymoon period pa tayo para problemahin ang problema ng iba. I think pwede nating ituloy ang honeymoon dito. Wala naman sigurong makakakita, hindi ba? Because net lalo niyang idiniin ang sarili niya sa akin. Kaagad nalalaki ang mga mata ko nang maramdaman kong matigas na bagay na sumasayad sa michan ko. Carson, baka may nanonood sa atin. Baka, hindi ko na natuloy pang sasabihin ko na kaagad niyang sakupin ang labi ko. Binigyan niya ako ng makapugtong hiningang halik sa labi kasabay ng paghila niya sa medyo masukal na bahagi ng falls. Ayaw talagang papigil kaya wala akong choice. Kung hindi pagbigyan, tiwala naman ako na walang ibang makakita sa amin. Dahil tanghali na't kapag mga ganitong oras, nagpapahinga ng mga tao pagkagaling sa trabaho mula sa bukid. Frida Velasco's VOB. Hindi ko mapigilan ang pagguhit sa masayang ngiti sa labi ko habang nakatanaw ako sa mga nagkakasayahan. Parang kailan lang, nung mga panahon na lumuha ako at nasaktan dahil sa pag-ibig. Mga panahon na walang kasiguraduhan kung magiging masaya ba ako sa buhay ko. Mga panahon hindi ko akalain na kaming dalawa pala ni Malik ang nakatatda sa isa't isa. Mga panahon na muntik na akong sumuko dahil sa naranasang kabiguan. Sa mga panahon na ilang beses ako nakatanggap ng rejections mula sa mga mahal ko sa buhay. Pero heto ako. Si Malik kasama ng mga anak at mga apo namin, masaya. Buot alam kong kahit na anong unos pa ang darating sa buhay, baka kaya nang malagpasan yon dahil nagmamahalan at nagkakasundo ang buong pamilya. Hindi na ako natakot na iiwan sila dahil alam kong palagi silang gagabayan ng buong may kapal. Dekada nang lumipas. Nagkaasawa ng mga anak at ibang mga apo naming dalawa ni Malik pero heto pa rin ako. Sariwa pa sa alaalang lahat alam ko sa sarili ko na hanggang alaala na lang ang mapapait na naranasan ko sa buhay. Matagal ko nang pinatawad ang mga taong nagkasala sa akin. Sa paglisan ko, tanging masasayang alaala lamang ang babaunin ko. Hinding-hindi ko makakalimutan yon dahil nakaukit na sa puso't isipan kong lahat-lahat. Sweetheart, anong ginagawa mo dito? Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Narinig kong samit ng isang malamig na boses mula sa likuran ko. Parang yung musika sa pandinig ko na nagbigay sa akin ng kapanatagan ng kalooban. Naramdaman ko pang mainit na pagyakap niya sa akin kasabay ng pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Kahit na hindi ako lumingon, alam kong si Malik ang nasa likuran ko. Ramdam kong presensya niya kaya naman punong-puno ng pagmamahal ang puso ko. Ang saya ng mga anak at mga apo natin, no? Parang kailan lang, pero tignan mo sila ngayon. Kayang-kaya nilang mabuhay nang wala na tayo.
na hindi tayo kasama. Nakangiti kong bigkas. Yes, kay bilis ng panahon. May mga dumadating sa mundo at may mga umaalis. Gayunpaman masaya pa rin ako. Dumating ako sa mundo na hindi ka kasama pero sabay naman tayong umalis. Natupad din ang pangako natin sa isa't isa na hindi tayo maghihiwalay kahit kailan. Na palagi tayong magkakasama sa lahat ng oras. Masayang bigkas niya sa akin. Dahan-dahan akong kumala sa pagkakayakap niya at pumihit paharap sa kanya. Ganun na lang ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang masilayan ko ang gwapong mukha ng asawa ko. Si Malik, walang pinagbago. Siya pa rin ang kaisa-isang lalaking minahal ko at pinag-alayan ng wagas na pag-ibig. Siya ang lalaking kasama ko hanggang sa pareho ng pumuti ang buhok namin. Malik, I love you so much. Salamat dahil kahit saglit lang hindi mo ko iniwan. Nandyan ka palagi sa tabi ko at nararamdaman kong pagmamahal mo. Nakangiti kong bigas. I love you too, Frida. Sa muling pagbabalik natin sa mundo, ikaw at ikaw pa rin ang babaeng hahanapin ko. Ikaw at ikaw pa rin ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Bigkas niya sabay unat ng kanyang kamay, kaagad ko namang inabot ang kamay niya at sabay na kami naglakad pababa ng villa. Nadaanan namin ang mga nagkakasayahan naming mga anak at mga apo. Pangalawang taon ng pagdiriwang ng Pasko na wala na kami, na hindi nila kami kasama. Gustuin man naming manatili sa tabi nila habang buhay pero hindi pwede. Kailangan na naming umalis. Wala na kaming puwang sa mundong ito. Tapos ng kabanata ng buhay namin at magaan sa loob na lumisan kami. Magaan kaming aalis dahil alam namin na nasa maayos silang kalagayan. Nahubog namin sa magandang asal ng mga anak at mga apo namin at alam naming magpapatuloy ang aming lahi sa susunod na henerasyon. Sa pupuntahan natin, alam ko magiging masaya pa tayo, sweetheart. Walang sino man ang pwedeng magpahiwalay sa ating dalawa. Sinusumpa ko yan. Muling bigkas ni Malik sa akin, lalo namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Napakamaaliwalas ng dinadaanan namin ngayon. Hindi ko naramdam ang panghihina ng katawan ko dulot ng katandaan. Para akong bumalik sa pagiging bata't nang titigan ko si Malik. Muli akong napangiti nang hindi ko na nasilayan pa ang kulubot ng kanyang mukha. Naglaho na din ang mapuputi niyang buhok. Bumalik ng itsura niya nung mga panahong una ko siyang nakita at nakilala. Napansin ko na patitig din siya sa akin kasabay ng matamis na pagguhit ng ngiti sa labi niya. Kita kong kislap ng tuwa sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. My Frida, my beautiful Frida. Bigkas niya kasabay ng paghaplos niya sa pisngi ko. Hindi ko na napigilan pang mapapikit ng aking mga mata para damhin ang mainit na haplos niya. I love you, now and forever. Sambit niya na muling nagpamulat ng aking mga mata, unang sumalubong sa akin ang matiim na pagtitig niya sa akin. Kitang-kita kong pagmamahal sa kanyang mga mata, kaya naman sinuklian ko yun ng isang napakatamis na ngiti. I love you too, Malik Velasco, ang nag-iisang lalaking bumihag sa puso ko. Ang taong hindi ako sinukuan at nagmahal sa akin ng higit pa sa inaasahan ko. Masayang sambit ko. Muli kaming nagpatuloy sa paghakbang sa dako pa doon. Feeling ko nasa paraiso kami ng mga sandaling ito. Hindi ako magsasawang ihakbang ang aking mga paa habang kasama ko si Malik. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Frida at Malik at maging kasali po sa kanilang pamilya. Ang iba pa pong kwento ng kanilang mga apo ay pakaabangan. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay.